Sa sumunod na gabi, may tatlong manyak na lalaki ang nambabastos ng mga babae sa daan. Nakita ito ni Knuckle Duster at binanatan. Nalaman nila na wala itong kinalaman sa trigger kaya ni-report na lang nila ito sa mga pulis at umalis. Kinabukasan, habang sinasanay siya ni Knuckle Duster na makipaglaban, tinanong ni Koichi si Knuckle Duster kung bakit ito kumikilos ng kakaiba simula nang mangyari ang insidente sa mga bubuyog. Hindi sumagot si Knuckle Duster, sa halip ay sinuntok lang niya si Koichi. Hiniling ni Koichi kay Knuckle Duster na wag na siyang sanayin at pumayag ito, kaso bilang kapalit ay ginawa siya nitong tagasalo ng suntok. Nalamog si Koichi at pinagalitan ni Pop si Knuckle Duster. Sinabi ni Koichi kay Pop na sa tingin niya ay nagpipigil si Knuckle Duster sa paggamit ng lakas, sa kung saan, sinasabihan si Hachizuka ng isang lalaki sa telepono na maghinay-hinay sa pagpapakalat ng trigger dahil masyado itong mahalaga. Pinayuhan ng lalaki sa telepono si Hachizuka na gamitin lamang ang trigger sa mga tao na may matinding kagustuhan sa kanilang puso. Sumunod si Hachizuka at agad humanap ng lalaki na sa tingin niya ay may ganoong katangian. Puwersahan niya itong tinurukan ng 3 vial ng trigger. Nagalit sa kanya ang lalaki na mabilis na nagbagong anyo. Tumakas si Hachizuka at iniwan ang lalaking instant villain na nagwawala sa lugar. Nakita ng instant villain si Koichi at inatake pero nakaiwas ito. Agad na inutusan ni Koichi si Pop na paalisin ang mga tao sa paligid para hindi madamay. Pinilit na protektahan ni Koichi ang isang sibilyan hanggang sa makarating si Knuckle Duster. Nang malaman ni Knuckle Duster na gumagamit ng kamao ang instant villain sa pag-atake, pinili niya na kalabanin ito sa mano-manong suntukan. Natalo ni Knuckle Duster ang instant villain pero aminado siya na nahirapan siya ng sobra dahil malakas ito at malaki. Nakangiting sinabi ni Knuckle Duster na ganitong kalaban mismo ang gusto niyang kalabanin. Kinaumagahan, masaya pa rin si Knuckle Duster at batak na nag-ensayo. Sinabi ni Koichi na masaya siya dahil bumalik na ang dating Knuckle Duster. Sa isang cafe, ni-report ni Hachizuka sa lalaki sa telepono na nabigo ang kanilang plano dahil sa muling pakikialam ng grupo ni Koichi. Sinabi ng lalaki sa telepono na pabor sa kanila ang ganon dahil makakaiwas sila sa mga pulis at pro-hero. Pagkatapos noon ay may lumapit na lalaki at sumama si Hachizuka dito. Pagsapit ng dilim, may isang villain na walang ingat na tumatakbo sa isang highway at hinahabol ito ng hero agency ni Ingenium. Lumabas si Ingenium sa isang truck at hinabol ng mag-isa ang villain. Sa kasamaang palad ay hindi siya nagtagumpay na mahuli ang villain at sumemplang siya sa gilid ng highway. Kinabukasan, habang nagsasanay si Koichi ng kanyang quirk na slide and glide ay nakasabay niya si Ingenium sa kalsada. Muntik nang sumemplang si Koichi pero nasalo siya ni Ingenium. Nang magpakilala si Ingenium ay sobrang nagulat si Koichi. Tinanong ni Ingenium kung paano gumagana ang slide and glide at malugod naman itong ipinaliwanag ni Koichi. Pinuri ni Ingenium ang quirk ni Koichi dahil nakakapagbago ito ng direksyon at hindi katulad nila ng kapatid niyang si Ida na puro abante lang. Nabanggit ni Koichi na nahihirapan siyang magpreno kaya umisip si Ingenium ng solusyon. Pinayuhan ni Ingenium si Koichi na gamitin ang pagbabago ng direksyon bilang preno at umepekto ito. Kaso biglang naisip ni Koichi na parang walang saysay para sa kanyang quirk ang pagiging mas mabilis. Kinontra siya ni Ingenium at ipinaliwanag na ang pagiging mabilis ay napakahalaga sa pagsagip ng mga buhay. Inalok ni Ingenium si Koichi na mag-apply sa kanyang hero agency pagkatapos niyang makagraduate. Sinabihan ni Ingenium si Koichi na huwag mag-alala dahil tinatanggap nila kahit ang may mga quirk na pangsuporta lamang. Binigyan ni Ingenium ng calling card si Koichi bago umalis. Kinagabihan, muling hinabol ni Ingenium ang villain sa highway, pero sa pagkakataong ito ay ibang estratehiya na ang ginamit ni Ingenium. Inutusan ni Ingenium ang kanyang mga kasama na gumawa ng malambot na barikada sa kurbada ng highway. Tiwalang ibinangga ni Ingenium ang kanyang sarili sa barikada. Habang ang villain naman ay nagpanik at lumipad, dito nila nalaman na ang villain ay isa palang paniki. Inutusan na ni Ingenium ang iba pa niyang mga kasama na tumulong na rin sa paghabol. Hinabol nila ang bat villain hanggang sa silangang parte ng Naruhata kung saan nagpapatrol ang grupo ni Koichi. Nagulat sina Ingenium nang makita na puro bukol na ang bat villain at nakagapos na sa gilid. Paglingon nila sa likod ay nakita nila ang grupo ni Koichi sa itaas ng building. Ipinakilala ni Koichi ang kanilang grupo bago umalis sa astig na paraan. Kinabukasan, pinuntahan ni Ingenium si Koichi para pasalamatan pero itinanggi nito na siya si The Crawler. Nagpanggap si Ingenium na naniniwala at muling hiningi ang kanyang calling card.
Ipinaliwanag ni Ingenium na ayaw niyang alisin si Koichi sa lugar kung nasaan ang puso nito, kaso sa kabila ng kanyang paliwanag ay sobrang dismayado at lungkot pa rin ni Koichi, pinagaan niya ang loob nito at inaya na lang na magkarera.